Samantala, binigyang pagkilala ni Pangulong Aquino ang mga ipinatutupad na reforma sa Department of Public Works and Highways. Inihayag po ito ng Pangulo sa ika-117 anibersaryo ng ahensya. Kaugnay po nito, tiniyak naman ng punong ehekutibo na sa nalalabing buwan, ang termino ay sa pag-iigting po ng mga pagpapatupad ng mabuting pagbabago sa gobyerno. Ang detalye ng balita, alamin natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Kirby. Nanggaling tayo kanina lamang sa port area sa Maynila kung saan guest of honor nga si Pangulong Aquino sa anibersaryo ng Department of Public Works and Highways. Doon ay nangako si Pangulong Aquino na sa nalalabing isang taon ng kanyang administrasyon ay ipapatupad niya ang mga transformasyon sa bansa. Tinawag ni Pangulong Aquino na isa sa mga ahensya ng na dapat tularan ang DPWH sa kanyang pagdalo sa ika-117 anibersaryo nito. Sa programang idinao sa DPWH Central Office Support Area, Maynila, ipinisenta ni Secretary Rogelio Singson sa Pangulo ang certification ng International Organization for Standardization o ISO 9000-2008 for Quality Management System para sa 19 na opisina ng ahensya. Sinasalamin po nito ang di matatawarang ambag ng DPWH sa paghatid ng epektibo, tapat at tuwid na paglilingkod. Kaya nga po, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang ipaabot sa inyo ang pasasalamat ng ating mga boss para sa makongkretong benepisyong bunga ng inyong pakikisa sa pagtaak sa Dagmatuwid. Secretary Singson, makasaysay nito para sa kanilang ahensya matapos ang 2 taon nilang pagsisikap na makuha ito. Napakahirap pong bunuin pala nitong ISO 9000. This to us is our major step towards institutionalizing good governance reforms in the department. We will work towards having all of our PMO clusters, all of our regional offices, and at least 1 district per regional office to also be ISO certified as we work towards securing them. Pinuri ni Pangulong Aquino ang umaabot sa 49 billion pesos na savings ng DPWH mula sa mga proyekto bukod pa sa maagang natatapos ang mga ito. Sinabi ng Pangulo na dahil sa road quality ng kanilang proyekto, tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa Global Competitiveness Report ng World Economic Forum sa pang-87 ngayong taon mula sa pang-114 noong 2010. Palagay ko nga po, kung may isang ahensya sa gobyerno na dapat tularan, isang departamentong masasabi nating works at talaga naghahanap ng ways para mapaginhawa ang buhay ng mamamayan, DPWH po yan. Hindi rin nakaligtaan ng Pangulo na kilalanin ang liderato ng ahensya na nagrepaso sa mga maanomalyang proyekto. Lalong lumalalim paghanga natin para sa DPWH kapag ang lawak ng transformasyon nangyari sa inyong ahensya sa loob ng 5 taon. Ang dating poster boy na katiwalian ngayon ay modelo na ng episyenteng pamamalakad. At may mga nagtatanong, paano nangyari ito? Paano nyo nabaliktad? Simple lang. Hindi na po nagpatupik-tupik po ang inyong hepe na Secretary Babe Singson nang italaga natin siyang foreman sa pagsusulong ng reforma sa inyong ahensya. Sa nalalabing 1 taon ng kanyang administrasyon, nanawagan ng Pangulo sa mga taga-DPWH na patuloy na maglatag ng pundasyon para sa positibong pagbabago. Mga kasama, 370 araw na lang po ang nalalabi sa ating administrasyon. At dapat natin sagarin ang natitirang panahon para pagtibayin pa ang transformasyon tamasa ngayon. Tiwala nga po kung kasama ko ang DPWH sa pagsigurong di na tayo kailanman mag-U-turn pabalik sa dinatnan nating kalakaran. At sa halip ay patuloy kayong makikiambag upang mapabilis pa ang pagdating natin sa isang lipunang hitik sa pagkakataon na talaga may pagmamalaki ng bawat Pilipino. Naging bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng Service Award sa mga empleyado ng DPWH. Ang tema ng anibersaryo ngayong taon ay DPWH sa daang matuwid para sa Diyos at Bayan. Ito na, Kirby, ang pangatlong beses na dumalo si Pangulong Aquino sa anibersaryo ng DPWH. Mula dito sa programa sa Maynila ay dumalo ang Pangulo sa Malacanang para sa mga pribadong meeting. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.